Kung ikaw, nag-a-apply sa mga ayos na opisina, business management tinapos mo, ganito ka nagtitinda. Kung doon ka nagtatrabaho, kahit kitain mo araw-araw, tsak maganda ako kasi mas malaki yung sweldo mo nun. Mga ginawa ko lahat sinakripisyo ko, pati yung future ko na sana hindi ako ganito hanggang ngayon. Pinili ko to para mapalapit sa'yo. Oo, pero ikaw ang may gusto niyan. Miss Eden, wag mo rin naman kakalimutan magpahinga. Baka naman puro ka trabaho. Ako sir, wala po yun. Hanggat kaya ko gagawin ko. Ma! Oh, Ma, magpahinga ka na. Ako na dyan. Ito nga pala yung mga nabenta ko. eto lang ba? Opo, may. Pambayad lang sa ilaw at tubig to. Kulang pa. Pasensya na, ma, ha. Hayaan nyo. Babawi ako sa susunod. Hindi naman ako masusolve ng pasensya. Paano yung pagkain sa loob ng mga dadating na araw? Bakit ba naman kasi, ewan ko sa'yo, ba't tiyagan-tiyaga ka dyan sa pagtitinda? Pwede ka naman mag-apply sa maayos na kumpanya. Nakatapos ka naman. Ma, hindi ko pa po planong magtrabaho sa mga ganong kumpanya. Importante po sa akin, nakikita po kita araw-araw. Ano kikitain mo sa akin araw-araw? Kung ikaw, nag-a-apply sa mga ayos na opisina, business management tinapos mo, ganito ka nagtitinda. Kung doon ka nagtatrabaho, kahit kitain mo araw-araw, tsak maganda ako kasi mas malaki yung sweldo mo nun. Pero ma, sa'yo din naman napupunta, di ba? Yung mas malaki kong kinikita. Yung akin po, sakto lang. Pero okay lang po yun. At least po nabibigay ko po sa'yo ano po yung mga pangangailangan mo. Sige na nga, lumakad ka na nga dun. Sige po. Mahirap sa tao pagka walang masyadong plano sa buhay. Kumita ng konti, ayos na daw, ayos na. Kung nag-a-apply sa maayos na kumpanya, di malaki-laki ang kita. Araw-araw na lang ganito. Akabwisit. Ganda naman ng sling bag ko ngayon. Ma, Oh, magbibigay ka ba sa akin ng pera? Kumusta naman? Siguro 1,000 na naman yan. sa totoo niyan ma, wala pa ako mabibigay ngayon. Pinautang ko na lang muna. Gawa ng gusto kong makauwi kaagad. Sayang naman, di ba, kung tatambay lang ako doon tapos wala akong customer. Mas maigi na yung pinautang ko na. Ano ba yan? Hindi hanap buhay yan, hanap patay ang ginagawa mo. Okay lang yan, ma. Alam ko naman yung mga customer ko, nagbabayad naman yun on time. Nga pala, ma, ganda ng binili mong damit, ha. Yan yung gusto ko sa'yo, ma. Binibili mo lahat ng gusto mo dun sa perang binibigay ko sa'yo. Ha? Binibigay mo? Alam mo, branded yan. Pati slim bag ko branded rin. Kung aasa lang ako sa binibigay mo, tsak sa palengke lang ako bibili ng damit. Nagagandahan ka pala, no? Pag branded. Teka lang, ma. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano? Hindi ba maliwanag sa'yo na kung sa'yo lang ako aasa, hindi ako makakabili ng ganito? Saan po kayo kumuha ng pera pambili niyan? Sa akin. Ate? Kasi di ba hindi mo na ma-afford bumili ng mga ganyan gamit? Ate, teka lang. Nabibigla ako. Umuwi ka na? Oo, umuwi na ako. Tagal-tagal ko na sa abroad, Eden. Kailangan ko na magpahinga for good dito, sa Pilipinas. Di kung ganun, buo na ulit yung pamilya natin. Ano buo? Ano bang sinasabi mo? Hoy, Eden. Total, nagbalik na ako. Pwede ka nang umalis sa pamamahay na to. Teka lang, ate. Ano mga pinagsasabi mo? Ako papalayasin mo? Teka lang, hindi naman ganun. Pamilya tayo. At ito si Mama, iniwan mo kami. Iniwan mo kami simula na nag-abroad ka, hindi ka nagparamdam, hindi ka nagbigay sa amin ng pera, tapos ngayon, dumating ka lang ng bigla na parang wala lang nangyari lahat? Anong di nagparamdam sinasabi na tong anak mo? Hoy, baka naman nabibigla ka lang sa mga sinasabi mo, ha? O baka gusto mong kainin lahat ng sinabi mo? Anong ngayon lang nagparamdam? Hoy, ang tagal-tagal ko na nagbibigay kay Mama, nagpabatala. So lahat ng mga andito, lahat ng mga gamit sa pamamahay na to, ako ang nagpundar. Tingin mo ba, lahat ng binibigay mo kay Mama, kaya i-provide lahat ng pangangailangan niya? Hoy, hindi. Kakaperanggot lang yung kinikita mo dyan. Nanaginip ka ata, Eden. O, teka lang. Ibig sabihin, simula nung nag-abroad si ate, may communication pa rin kayong dalawa?
Aba, syempre. Ate, ka lang, bakit mo nilihim sa akin? Anong nilihim? Tinanong mo ba? Wala ka naman tinatanong ah. Baka kahit hindi ko tanungin, kung tinurong mo kong anak, dapat alam ko, di ba? Ano bang purpose mo? Alam mo ang totoo, ma? Ha? Bakit ayoko magtrabaho sa malayo kahit marami akong oportunidad, lalo na dun sa abroad? Kasi gusto ko may kasama ka. Kasi alam ko mag-isa ka lang kapag umalis ako. Kasi alam ko, wala na si ate sa atin. Naku, Eden, tigil-tigilan mo ngayong kakadrama mo, ha? Yung mga sinasabi ni Mama about sa'yo, wala, sirang-sira na ang pangalan mo. Kaya pwede ba umalis ka na dito? Hindi mo ako madadala sa iyak mo. Siniraan mo ko kay ate. Mga ginawa ko lahat eh. Sinakripisyo ko, pati yung future ko na sana hindi ako ganito hanggang ngayon. Pinili ko to para mapalapit sa'yo. Oo, pero ikaw ang may gusto niyan. Napagtapos kita, pwede ka namang humanap ng maayos na trabaho. Ikaw may gusto na magtinda. Di ba? Tapos ngayon, nagbibigay ka sa akin, nakakaparangot, akala mo na ikaw na yung bumuhay sa akin. Ikaw na yung nag-provide ng lahat. Eh kung hindi tumulong ang ate mo, paano tayo nabuhay? So, ibig sabihin, hindi mo na-appreciate lahat ng pagsisikap ko para sa'yo? Ay nako, napakadrama na itong kapatid mo. Alam mo, para maintindihan mo yung gastusin dito sa bahay araw-araw, mamuhay kang mag-isa. Para malaman mo kung anong value yung mga bagay na binibigay mo sa akin. Para malaman mo din kung gaano kahirap mag-budget ang binibigay mo kay Mamang Kakaperanggot. Malis ka na. Alis kami Sigurado mo pagbalik namin, wala ka na dito. Lahat ng gamit mo, linisin mo. Tara na, ma. Ma, ate, Miss? Excuse me lang sorry, nakita kasi kitang umiiyak, kaya bumaba na ako. Ano ba nangyari sa'yo? wala. Okay lang po ako, okay lang po ako. Sigurado ka? Ano nangyari sa'yo? Pwede kitang matulungan. Ba't ka umiiyak? Pinalayas po kasi ako ng pamilya ko. Hindi ko na po alam saan ako pupunta. Hindi ko alam paano ako magsisimula eh. Ginawa ko naman po lahat sa nanay ko eh. Kaso, Nako, hindi niya yun lahat binigyan ng halaga. ganun ba? Sorry sorry sa nangyayari sa'yo ngayon, pero wala naman ako sa posisyon para manghusga o ano man nangyari. Pero kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Kinalayas ka, saan ka ngayon tumutuloy? Wala kang tinitirhan? Wala po eh. Malayo po kami sa mga kamag-anak namin dito. Nako, miss, babae ka pa naman, baka anong mangyari sa'yo sa daan. Kung gusto mo, may extra akong unit. Pwedeng doon ka na lang muna tumira. Kesa naman mapano ka dito sa daan, makukonsensya pa ako kung may mangyari sa'yo. Sir, nakakahiya naman po. Siguro po hindi na po kailangan. Nako, hindi nalika na, sumama ka na sa akin. Kung gusto mo, ililibre na rin kita ng pagkain. Miss, hindi ako masamang tao. Papakita ko pa sa yung ID ko, nagtatrabaho ako sa corporate company. Sir, salamat po Renz, Eden po. Eden, huwag ka na umiyak. Tara. Busy Miss Eden. Ay, sir. Ay, hindi naman po. Konti lang. Nakita ko kasi yung report na sinend sa akin ngayon. Congrats! Ang ganda nung sales. Grabe yung numbers na pinakita mo, ha? Simula nung nandito ka, nagtrabaho ka,
dumoble yung number ng sales at saka hindi lang yun. Ang daming natutuwang mga investors sa report na mga sinesend mo sa akin. Yung mga pre-present mo, ako, 100% approve, lahat. Ako sir, ginagawa ko lang po talaga yung trabaho ko, lalong-lalo na malaki po yung utang na loob ko sa inyo. Ayoko namang madismaya kayo sa work performance ko dito. Miss Eden, wag mo rin naman kakalimutan magpahinga. Baka naman puro ka trabaho. Ako sir, wala po yun. Hanggat kaya ko, gagawin ko. Tsaka syempre, kailangan ko na rin pong mag-settle para sa sarili ko, di ba? Kamusta pala yung mama mo? Ang totoo po niyan, sir, balita ko po, hindi po maganda yung sitwasyon niya ngayon. Kasi yung ate ko, iniwan siya ulit. Talagang totally, wala na po silang communication. Ikaw, kamusta ka? Tungkol dun. Okay naman po ako. Siyempre, hindi naman mawawala po bilang anak na malulungkot dahil sa nangyari. Miss Eden, kung ano man yung tinatapos mong trabaho ngayon, mag-early out ka na ngayon. Huwag mo nang tapusin yan. Okay na ako dun sa mga napatunayan mong achievements dito sa company. Mag-rest ka or mas mabuti siguro tawagan mo yung mama mo. Mag-usap kayo. Sige po, sir. Mag-early out ka na, magpahinga, tsaka sige na, tawagan mo yung mama mo. Salamat po ulit, sir, ha? Sige po. Sige. Ma? Ma? Eden? Ako nga po. Pasensya na po kayo sa tinagal-tagal po ng mga tao na dumaan. Ngayon lang po ako nagpakita ulit sa inyo. Nabalitaan ko rin po kasi anong nangyari sa inyo ni ate. Wala na si ate mo. Iwanan niya ako. Hirap. Ang hirap ng ganito, Eden. Lalo ngayon na may sakit ako. Hindi walang pambili ng gamot. Ako, naiintindihan ko po. Kaya nga ako bumalik dito eh. Kasi po bilang anak niyo, hindi ko matitiis na makita yung nanay ko na ganyan. Ibig sabihin, nabalitaan mo rin ba na iniwanan ako ni ate mo? Opo. Nabalitaan mo na may sakit ako? Sorry po ma, ngayon lang ako bumalik. Ako nga hihingi ng dispensa sa'yo eh. Alam mo, anak, ngayon ko na-realize, hindi pala laging pera para sa mga anak. Ditong nag-iisa na ako, tapos walang mag-alaga sa akin nang may sakit ako. Napakahirap pala. Walang kasama. Kahit sabihin mo pa na gaya ng ginagawa mo noon na nabibigyan mo ako kahit konti-konti. Galing sa hirap mo, galing sa pagod mo, hindi kita na-appreciate. Hindi ko nakita. Okay lang po yun. Malaki ng pagkukulang ko sa'yo. Wala po yun ma. Kalimutan mo na yun. Ang importante, nandito na ako ulit. Ako na po ulit magbabantay sa inyo, mag-aalaga. Alam mo ba, itong bahay na to, binibenta ko na din. Baka makabalik ka ng naibenta ko na. Ma, huwag niyo po ito ibenta. Alam niyo naman po, diba? Itong bahay na to, pinaghirapan yung dalawa ni Papa. Wala kang dapat ibenta. Nandito ako para sustentuhan ka. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ko sa'yo ulit. Pero, hindi na po ako mag-i-stay dito. May sarili na po kasi akong bahay. Pero anytime po, pwede naman po kayong pumunta sa bahay. O ako, bumisita dito. Ate, wala akong masabi sa'yo. Basta maraming salamat. Marami ma. Antayin na lang natin yung panahon na bumalik ulit si ate sa atin. Wala po kayo uyak.